Hi guys! Hello mga believer! This is your mentor Billy De La Fuente. Let me share to you guys yung kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makukuha mo na. Hello mga believers! Welcome sa ating first car vlog interview featuring a very special someone, 'di ba? Malamang nakilala nyo siya, nakita nyo pero hindi nyo pa siya nakikilala. Yun. 'Di ba? So i-feature natin siya para ipapakilala ko sa inyo. Okay, walang iba. Kaya inaanak ko sa kasal. Okay, isang maganda, actually, yun yung gusto kong ipakita, yung buhay niya, no? Napakaganda ng kanyang life-changing journey, di ba? Na magbibigay inspirasyon sa inyo, di ba? No other than Coach Gio. Yeah! Let's go! Yes! Yan, magandang umaga sa ating lahat, no? Yes. So, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami sa sakyan. Mayroon lang kaming pupuntahan na mabilis lang, pero grabe na ambush interview ako ni Mentor Billy, pero walang problema. All the way, ready tayo, diba? Let's go! Yes! Okay. So, mayroon ka ba tayo sa Mentor o ako na magpapakilala? Okay, ayan. So, syempre, 'di ba? Para makilala ka ng mga believers natin diyan. Yes, hello. Pwede ka bang magkwento bago tayo mag-meet? Sino ba si Coach Gio Bangit? Yes, okay. So, sino ba ako before? Dati, lumaki ako sa Tondo, pero nung nakilala ko yung aking love of my life, di ba? Yan, tumira na kami sa Pasig. And doon ko na-meet si Mentor Billy. Actually, nag-work ako nun sa Nike. Pero bago yun, di ba, nung high school ako, ayun, pag sa akin. Guys, hindi pa uso yung K-12. K-12 na ako. Bakit? Ganon? Yes, 6 years ko tinake yung high school mentor. Minaster ko siya. Oh, ikaw pala pioneer dyan. Yes, pioneer ako ng K-12. Kaya na-invento yun, pasensya na kayo dahil sa akin. Yeah. Joke lang. Kaya ako K-12 kasi tawag dito na kick out ako nung first year high school ako. Oh. Yan, sa Espiritu Santo Parochial School, Catholic School. Shout out sa mga ano. Yan. SPN na tayo tawag, hindi ko na alam kasi 1 year lang ako noon. Tapos sa may Tayuman yon sa Tondo. And then lumipat ako, na-drop out naman ako ng 3rd year high school. Okay? Disclaimer lang po. Huwag niyo po siyang gagayahin. Hindi. Ano? Hindi po ako bobo. Ayun. Nabarkada lang talaga. Ayun. Nabarkada lang. Yabang eh, no? Maling impluensya. Yeah. Actually ako ata nag-influence sa mga Rolanda. Kasi nabubuli kami nung first year high school kami. Oh. So feeling nila siguro kayang-kaya na nila kami. Oh. Sa espiritu yun. Tapos ayun. Kayo na ng bully. Parang gano'n na ka. Okay. So tapos yun. Marami ako naging work. Nag-bartender. Sa Paddy's Point, tugs, party. Di pa masyadong click yung Paddy's Point nun. So, nag-bartender ako doon. Tapos, nag-dishwasher ako sa mga catering services. Dishwasher? Saan? Dishwasher, waiter, mga ganon. Sa catering mentor. Catering. Talagang literal dishwasher kasi kahit nasa function kayo, nandun kayo sa magugas ka talaga ng pinggan kasi nagsushort sa pinggan pa na mga ganon. Nire-recycle lang pala yung mga pinggan na nagamit na. No? Okay, tapos hugasan naman mentor, hugasan. Okay. Malinis naman. Malinis naman yan. Okay. So, after, nag-waiter ako sa isang resort. Sa North naman din yun. Yun yung isa sa mga, grabe yun mentor, 200 pesos lang yung sahod ko. Everyday. 180. 180 pesos. Pero kasi libre naman yung tira, libre pagkain. Binata pa naman ako noon kaya okay lang. Hinahanap ko pa yung sarili ko noon. Nawala ako nawala. So yung pakalayo-layo. Tapos then nag-work ako sa isang fast food chain. Okay. Yun. Doon ko na na-meet yung aking love of my life. Shout out sa iyo, my love Lucci. Yeah. Doon ko siya na-meet. Trainer ko siya, mentor. So siya yung ahead sa akin. Tapos meron nga siyang throwback picture nung ini-interview pa lang ako doon. Tapos nandun siya, nagpicture sila ng mga mga co-work namin doon. Ini-interview pa lang ako.
So, Tapos, nakita, love at first sight. yeah. Yeah. Hindi ko alam. Baka siya. Pero yun. Hi, Luchi. Ang tinuturo, sabi ko nga, grabe ang tinuro mo sa akin, hindi yung paano mag-serve ng pagkain. Tinuruan mo ako kung paano ka mahalin. Yun, nag-work kami noon. So, then, ayun, medyo grabe mentor kasi yun yung unang sahod ko na 1 month. Sumahod ako 10,000 pesos. Wow. Ay, bakit ang laki ng sweldo mo? 1 month na yun, mentor. 5,000 every cut-off. As fast food crew? Fast food crew. Oh, Maliit na yun. Imaginein mo ako nung dati, 3,000 lang a month. Malaki. Disclaimer, anong year ba yun? 2004. Ikaw? Mga 2009. Okay. Yan. So, medyo, alam mo naman sa Pilipinas, mabilis ang inflation. Okay. Siyempre, tumaas din yung sahod nun. Pero, grabe nun, yung 10,000 na yun, feeling ko, kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Kaya, siyempre, di ko na pinakawalan si Luchi, di ba? Binuntis ko na agad. Ayun, guys! Sorry. Huwag niyong gagayahin. Huwag niyo kaming gagayahin, dalawa. Pero yun kasi yung motivation, di ba? So, nung nabuntis ko siya, di naghanap na ako ng ibang work. Nag-work pa ako sa isang fast food chain pa. And then, doon na, nag-work ako sa Nike. Nike. Doon sa The Fort, mentor, hindi pa yun yung unang Nike ko. Nag-work pa ako sa iba pa, sa Marikina. So, nakita ko nga na hindi pala ganun kalaki din yung sahod. Kaya lumipat ako. Yung Nike Park. Yung Tapos Nike Park na. Yun, doon na tayo Actually bro, natatandaan kita noon. Nung bumibili ako ng mga sapatos dyan palagi, yun yung time na sobrang na-addict na akong magbibili ng mga sapatos ulit. And nung nakikita-kita nga kita, sabi ko itong batang to may potential to. Diba? Kaya ayaw ko, kung tatanda mo, tinanong kita eh. Sabi ko, kung gusto mong mag-part-time o diba? I-remind mo sa akin, ano ba nangyari nung nakita tayo nun? Ako talaga yung nagtanong. Ay, ganito. nagtanong. Ganito yung nangyari. So, nagpiprint, di ba, bumibigay sapatos, nagpiprint din ako ng shirt. Yes. So, na-curious talaga ako dun sa team, sa Extreme 111 na pinapaga mo kasi ang dami. Sabi mo, pinapabigay mo lang. Okay? Tapos, bili ka ng sapatos, 2 to 3 pairs every week. Diba? Tama. Tapos, di niya naman ginagamit. Sabi ko, ano kaya ginagawa na ito sa mga sapatos niya? Tapos, yun, ako na yung na-curious. Sabi ko, sir, ano bang trabaho mo? Siyempre, medyo close na tayo na, di ba? Hindi naman bigla lang ako nagtanong out of the blue. Kumbaga, close na kami. Tapos, yun nga, nagdadala siyang pagkain, pizza. Malagi akong may contest na cake para sa inyo lahat. Shakies, pizza. So, may dala siyang mga ganon. Kasi nga, kumbaga, naging friends na rin siya ng mga iba pang yung manager, ibang sales, iba pang associate doon na kasama namin. So, kumbaga, naging friends na kami, kaya tinanong ko na siya. Tapos, na-curious lang talaga. Siyempre, as a sales associate, kumbaga, nagbibuild din kami ng rapport doon, di ba? Tapos, di ba, akala mo nga nung dati, parang attorney, doktor, di ko alam kung ano, kasi professional yung dating, laging naka-coat and tie, tapos naka-leather shoes. Kaya nagtaka ako, nagbibili siya ng bili ng Nike, mga Jordan na pair, hindi niya naman ginagamit. Tama. So, tinanong ko na siya, sabi ko, ito na naman ginagawa ko. Tapos yun, Sir Billy pa lang. Sir Billy, ano bang ginagawa mo? Tapos doon na, sabi niya, bro, if you want, you can check. Meron akong part-time na pwede mong gawin. Diba? Di pa uso yung side hustle nun. Part-time lang talaga. Bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic pa yun. So, ang malupit lang nun, hindi ko naman na kailangan sabihin. Bigay ko sa akin address, diba? Hindi ko naman alam na kailangan palang sabihin na magpapaschedule pa. Kala ko kasi siya may-ari ng kumpanya. Grabe guys, grabe. So mga 11, agad tong oras guys, nagpunta ako dun sa office nila. Correct, nang hindi nagsasabi. Chinat ko lang siya na nandun na ako. Tama eh. Kasama ko yung wife ko, syempre. Sa lahat ng desisyon ko sa buhay, sinasama ko talaga yung partner. Nagulat yung ako wife dun ko. eh. Diba?
So, sabi ko, Sir Billy, nandito na po ako sa office. Ha? Wala ba ako bro? Pupunta ako dyan minsan after lunch na or hapon na. Gano'n po ba? Sige, hintayin ko na lang po kayo. Diba? Pero sabi niya, de bro, sayang yung time mo. And since nandyan ka na rin kaysa maghintay ka sa akin, ganito na lang. Pumasok sa isang kwarto dyan. Yan, tama. Meron dyang room na may mga naka-white t-shirt. Tapos meron team na may pangalan Tatak Extreme, lapitan mo. Kahit sino dyan. Kahit sino, sabi niya. Siyempre, wala akong kakilala. Siyempre, naiya ako. Di, Sir Billy, hintayin ko na lang po kayo. Okay lang po maghintay ako dito. Mag-ikot-ikot na lang po kami dito sa ano nyo. Di bro, pupunta ka na dyan. Pumasok ka na dyan sa room. Kung kailangan mo kumato ka na. Tapos lumapit ka sa isang tao dyan. Okay? So, naglakas loob na ako, mentor talaga. Correct. May iyakin talaga ako. Yun yung malupit dun guys eh. Kaya para ako talaga yung mentor niya eh, di ba? So, ginawa ko, lumapit ako. Meron akong, nilapitan. Oo. Since parang nag-iisa lang siya doon. Tapos, siya na yung pinakamalapit sa upuan na sa pintuan na nakakulay puti. Babae. Okay? Kasama ko yung wife ko. Sabi ko, sige, lapitan na natin. Tapos, tinanong ko. Sabi ko, ma'am, pinapunto po ako dito ni Sir Billy. Kaya lang, wala pa siya. Sabi niya po, lumapit na ako kahit sino dito. Ganun ba? Pinapunta ka ni kuya. Sister ko pala. Timing, diba? Si Mentor Laika pa, si Ma'am Laika pa yung nakausap ko nun. Hindi yun plano, hindi rin talaga ako baga pinag-adya eh. So sabi nga sa buhay, walang tsamba. Lahat yan meant to be. Yun. So meant to be na si Mentor Laika yung nakausap namin ng wife ko. And yun, nagkwentuhan. Tapos tinur niya kami dun sa office, mentor, sa 9th floor, pati dun sa isa pa sa main office natin dun sa Makati. And syempre, di ba, yung mga na-experience mo, okay, dun sa pagme-mentor ko sa'yo, ano yung kumbaga mga result na nakuha mo na sobrang proud ka talaga? Actually, so una, syempre, yung oras para sa pamilya, yun talaga yung isa sa mga pinagpapasalamat kayo sa mentor dahil, di ba, kung di natin masabi, baka nag-work pa rin ako ngayon or nasa Nike. Di ko alam. Kasi ako, to be honest, medyo nagtatagal talaga ako sa work. More than nakakatapos ako kontrata, tapos na-extend pa. Kaya feeling ko kung hindi kita nakilala, baka nasa Nike pa rin ako ngayon. Pero more than anything else, syempre yung unang-una yung napakasalat ko yung wife. Yun? Kaya, for the past 5 years ata, na-live-in partner kami. So, kwenta mo paano kita na-convince. Ayun. Kaya may kwento. Okay lang ba? Pero yun, grabe, sabi niya, bro. Sige na nga, bro. Gabi-gabi ka gumagawa ng kasalanan. Diba? Tsaka, syempre, to give pride din sa wife ko, diba? Tama. Tsaka, blessings na rin, diba? Para sa galing kay God. Napakasalat ko siya, diba? After 5 years din namin living partner. Yun. So, kasal na po kami, kumbaga civil, pero yung nagkasal sa amin, di ba, mentor, magaling din. Yes. Di ba? Ano talaga siya, nag-teaching pa siya. So, para sa akin, isa rin yun sa mga biggest achievement namin nung tinuturuan mo ako, mentor. Siyempre, una. Pangalawa, financial, di ba? Nakabili na kami ng sasakyan dahil sa tulong ni Mentor Billy. Thank you. Although hindi pa, di ba? Hindi ko yun binigay hindi yun binigay. Binili ko po yun, baka diba? may mga manghingi eh. Binili ko po yun. Hulugan din, diba? Hinulugan ko din yun. Mortgage. Mortgage din. And nung pandemic yun. Ito talaga, medyo mayabang na ako nun, Mentor. Ba't mayabang? Kasi kung kilala niyo ako, joke lang yung pakikilala niyo. So, mayabang to inspire. Sabi ko nun, grabe. Sabi ko sa wife ko, tapos may kasama akong dalawang friends ko noon na nagpasama ako. Pag di ako nakakuha ng mabibili ngayon, di na ako bibili. Talaga. So, 150,000 pesos. Para sa akin, medyo mayabang na yun or malaki na yun, diba? Na ibang level na pinagpapasalamat ko na yun. So, naghanap kami, whole day, 150,000 pesos. Yung pinakagusto kong motor. Motor, puti. So, nabili ko na yung PCX ko, diba? PCX Honda, mentor. So, 150,000 kinash namin. Yung isa sa mga pinakamalaking na purchase ko na cash sa talambuhay ko. Kaya
kumbaga... So guys, walang basagan ng trip. Walang basagan ng trip. Pwede mo comment, motor lang naman. Pero yun nga dahil nga nanggaling siya sa hirap, di ba? Yes. Magkano lang yung sweldo dati, employee, tapos ngayon, negosyante, di ba? So ano pa, meron pa bang result na ano? Ito promote ko din ang aking hustle kali. Yun! And syempre sa tulong ni Mentor Billy na sabi niya, bro, huwag mong gastusin yung mga kinikita mo lahat. Saan? Although, diba? And yun, kumbaga, sa tulong ng aking best friend, shout out kay Alex Sabalia, diba? Yun, so, si Chip. Hi, sir. Ayan, so kami yung, kumbaga, naisip namin na itayo yung hustle kali. Yeah. So mga shorts, mga clothing na merch na, kumbaga, motivation pa rin. Correct. Diba? Ang dami yung mga artista sino mga influencer na nakuha niyo dyan? Siyempre, unang-una, diba, yung uncle ko, si Manalo. Yun. Tapos, napasok din namin yung Showtime, sila Vice Ganda, sila John Prats, tapos yung mga PBA player, meron din kami dyan. Si Mayor Isko Moreno, diba? Mayor pa siya noon ng Manila. Shout out, Yorme. So, syempre may mga connection din tayo na, kumbaga, na-promote naman nila, hindi naman partner, na-promote lang. And kaya yung hustle kali, talagang nakilala rin siya. Syempre, sa tulong mo din, Mentor Billy, na pinopromote din mo kami and yung mga naturo mo sa akin, yun din yung mga nilalagay ko, like this hustle, diba? Kaya may period, no buts, no ifs, no excuses, hustle period. By the way, no, sa mga hindi Gen Z at mga young millennials, ibig sabihin ng hustle, grinding, work hard, hataw para sa pangarap. Hindi lang, kasi dati pag sinabing hustle ka naman, no, parang jahe ka naman, no, tapos sa Amerika naman, nung old times, di ba, pag sabing hustle, parang hustling, parang scheming, parang ganun, negative. Pero yun na nga di ba sa US kasi pag sinabing bad, you're bad, di ba, parang you're bad basketball player, ibig sabihin you're a good basketball player. Panggulo kasi, ba't di na lang yung bad, yung good, di ba? So, depende siguro sa culture, kung paano nila... Dahil iba na ang pop culture ngayon, iba-iba na rin yung ibig sabihin ng mga salita, di ba? Yes. So, going back pare dun sa storya mo, ano yung mga parang, alam mo yun, mga pagbabago na, ano yung parang pinakamahirap na na-experience mo nung nag-work ka, na hindi mo makakalimutan, yung tipong pang maalaala mo kaya na ano, para makarelate din yung mga iba naman nating subscriber. Grabe yun, na nagtatrabaho ko nun sa isang fast food chain. Actually, pwede ko ba sabihin? Hindi, okay. So, sikat na fast food chain yun. Grabe yun, kasi ano ako dun dishwasher, tapos parang ako yung pinaka maintenance ng buong restaurant. So, nag-work ako nun. Tapos, syempre, kada closing, itatapon mo yung basura. Grabe yun sa SM. Bakit? Gitna nung, syempre, lalabas mo yung basura. Hindi mo naman pwedeng ilabas lang dun sa mall. Kailangan mo itapon sa tamang tapunan talaga ng isang mall. So, habang tinutulak ko yung isang malaking garbage can, hindi na nga can garbage bin ba yung tawag doon? So yung parang malaki. Yung malaking ginaganon, kasya yung tao? Kasya ako, Bentor. Pag nililinis ko nga yun, pumapasok pa ako sa loob Tapos, biglang tumapon. OMG. Tumapon siya sa gitna talaga ng kali, literal. Tapos, umuulan. Grabe talaga. Pang maalala. Tapos, binubusinaan ako ng mga tao or ng kasi mga kotse. Kasi na? Traffic na, Mentor Ano kasi ginawa mo? Wala akong choice kasi kailangan kong ayos yun. Ayos. Di ko alam kung umiyak ba ako nun kasi umuulan, di ba? Kasi sumasabay na ata sa tulo ng... Dinampot mo yung mga ano? Siyempre, Mentor, kailangan mo linisin yun. Kasi pag di mo lilinis, kami mapapagalitan yung restaurant. So, anong nararamdaman mo nung time na yun? Nung nagpupulot ka ng basura, tapos binubusinahan, tapos umuulan pa. So, ano nararamdaman mo ng time na yun? Unang sinabi ko agad sa sarili ko noon, dapat nag-aral ka. Tsaka, so, message yan sa lahat dapat nag-aral ka. Lahat ng mga bata na nakikinig sa TikTok, ano yung diskarte o diploma? Diba? Ano sagot? Siyempre, diploma. Or wag ka mamili. Pwede ka naman maging madiskarte para magka-diploma. Tama? Or ako, kagaya ko, tinapos ko yung chemical engineering, hindi ko na in-apply, pero dahil dun sa pagiging
Chem Inc. doon ako natuto na wag maging quitter, doon ako nakakuha ng maraming values, doon ako naging madiskarte. So, yung diploma natin, yan yung regalo natin sa mga magulang natin. Eh di pagka-graduate ka, o di ano ngayon, kung hindi mo ma-apply, importante, may natutunan ka pa rin doon, yes. Diba? Yun nga, Victor, sabi ko talaga sa sarili, dapat nag-aaral ka. Tapos, yun, dun na ako na talagang, sabi ko, hindi talaga enough. Yung isa lang yung pinagkakakitaan mo. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Kasi, nung mga panahon na yun, isa pa lang yung anak ko. Oo. So, ngayon, dalawa na, diba? So, hindi talaga ngayon sa Pilipinas. Buti nga, diba? Payag na yung mga dati kasi, di ba, pagka may trabaho ka, yun lang, may focus mo. Ngayon, kasi nagkakaroon ng conflict of interest na sinasabi nila. Okay, ngayon. Pero ngayon, di ba, payag na rin yung mga corporate or yung mga boss natin. Oo, dalawa, no? Dalawa, or meron kang side hustle. Side hustle. Diba? Dati nga naman, bawal talaga. Nagkakaroon talaga ng conflict of interest, yun yung sinasabi. Correct. At saka pag sinabi talagang magkaanak ka, parang Pringles yan, bro eh. Once you pop, ayun. you can't stop. Favorite line na natin yan. So, ano na nga pala, diba? So, diba? Grabe. So, yun yung isa sa mga talagang tumatak sa akin na nangyari sa akin nung nagtatrabaho. So ito bro, diba? From buhay, employee. And ito guys, hindi naman kami against sa employment, diba? Yes, tama. More on parang ini-inspire lang natin yung mga tao mag-hustle, mag-grind, yes. Diba? Maging successful. Eh kung yan talaga yung pinili mo na maging employee, tas masaya ka dyan, diba? Wala namang masama. Marami naman tayong mini-mentor hanggang ngayon. Doctor pa rin, nag-work pa din, engineer pa rin. Yes, attorney. Grabe or, diba, kagaya mo, yun, sa fast food crew. Pwede naman magdagdag eh. Wala namang nagsabing mamili tayo. Tama. Diba? Masama nga magbawas, mas maganda magdagdag. Yes. Di baling sobra, wag lang kulang. Yan, tama, diba? Yeah. So, bibilis na nila mag-drive eh. So, syempre, ganito pare, diba? Anong mga last message mo o tip mo sa ating mga subscriber ngayon? Yes. Kahit tatlo lang. Una, tip ko, manood kayo ng Believers. Yeah! Ting, 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 ting. To be honest, pare, or guys, lahat, diba? Lahat ng natutunan ko ngayon, kung ano yung although, syempre, may natutunan naman ako sa school, natutuwa ako magbasa, sumulat, diba? Pero lahat ng kaya kong gawin ngayon or nasasabi ko ngayon because of Mentor Billy din. Diba? Sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, malaki yung pasasalamat namin ng pamilya ko, ng wife ko, mentor, diba? Kaya kinuha namin siya nino. Yeah. Diba? Pangalawa, syempre, Number 2. Huwag kayong mag-settle, diba? Sabi ko nga kanina, maghanap kayo ng pagkakakitaan. Okay. Ng iba pa. And number 3, pwede sila magdagdag pa ng sideline, side gig. Yes. And number 3, syempre, maghanap kayo ng mentor. Natutulong sa inyo. So, habang pinapanood nyo yung vlog na to, diba? I'm sure na alam nyo naman na kung gaano kagaling or kung gaano ka-dedicated. Dun, yun, yung dedication na meron si Mentor Billy sa mga ginaguide niya dito sa business. Hindi lang sa business, diba? Sa akin, sa family, kahit employee, pwede kayo magpa-mentor kay Mentor Billy, mga estudyante, diba? Mga professional nga, tinuturuan ni Mentor Billy. Grabe, nagulat ako nung one time, mentor, may attorney na pala tayong kausap. Tapos di ko lang attorney siya, sabi mo nga, diba? Bro, huwag kang maiya or huwag kakabahan, diba? Kumbaga, pakita mo or ilabas mo, ikwento mo kung ano yung mga istorya mo, yung natutunan mo sa akin, diba? So, dun ko na, oo nga, sa buhay, hindi naman talaga importante kung ano yung past mo. Correct. Saan ka nagsimula? Saan ka nagsimula? Ang importante, diba? Yung tsaka yung future. Paano mo tatapusin? Ano yung period mo? Ano yung period mo? Diba? Yes. So, guys, diba? I hope na-inspire kayo, diba? Sa ating guest for today dito sa ating car vlog interview. Yes. Diba? Yeah. Thank you, guys. And Coach Gio. Okay, go. I hope na makasama namin kayo, diba? Sa mga journey namin ni Mentor Billy. Actually, sabi niya, nilagi niya sa akin, bro, nag-uumpisa pa lang tayo. Tama. Diba? Pero sa dami ng resultang nakuha ko nakita ko sa kanya, ako rin, diba? Marami rin akong mga resulta na nakuha. Nag-uumpisa pa lang pala ka talaga kami. Yes, diba? Diba? Kaya nag-retire ako, lang yan, nag-retire na rin. Diba? Ba't ka nag-retire nung tinanong kita? Kasi kala ko mayaman na ako. Wala kang kayabang? Yabang. Pero, diba?
syempre disclaimer lang din, mentor. Okay. 'Di ba? From dati na grabe na pumipila ako sa... Imagine mo, papasok ako ng 8 o'clock. Pasok ko pa noon mga 10. Pa sa Nike. Tapos alis ako sa bahay, syempre 8 o'clock. Grabe. Uwi ako ng mga 8 to 7 ata kami, 8 to 6. Out ka nun. So magpipila ka sa FX more than 2 hours tapos travel ka pa. So makakauwi ako 10 o'clock. Pag uwi ko, pag alis ako ng bahay, tulog pa yung mag-ina ko. Diba? Siyempre, nasa kaso naman ako wife ko, pero siyempre, antok-antok pa rin siya kasi pagod din siya sa pag-aalaga ng mga anak namin. Tapos pag uwi ko, tulog na rin sila. Lalo na yung anak ko, so si Job, kaya very thankful ako, mentor, dun sa time freedom na meron tayo ngayon, diba? Na na-experience natin. Yun talaga, alam naman natin na kung pwede lang, diba, na huwag na tayong umalis sa bahay habang nag-work. Kaya maganda yung ngayon, diba, yung ginagawa natin. Kahit nasa bahay lang tayo kasama yung family, nakakapag-negosyo, diba? Imagine nyo guys, diba? Napaka-inspirational talaga ng storya ni Coach Gio. And with that, guys, if gusto nyo mga ganito, diba, hit that like button, comment kung ano sa ka na-inspire na natutunan mo, and then share this video para naman mas marami ma-inspire. Tama. Okay, so with that, this Coach Gio and Mentor Billy signing off. Yes. Bye guys. Bye. Bye.